Ngayon nakatapos ka na ng pag-aaral mo, Agatha. Anong sunod mong plano? Tanong ng tiya niya sa kanya. Kumislap ang mga mata ni Agatha. Alam mo tita, nung una po binala ko po magpunta sa lungsod. Gusto ko po maghanap ng trabaho doon. O di kaya po ay magbakasyon na muna roon. Pero nagbago po ang isip ko eh. Dahil alam ko naman po na hindi kayo papayag na pumuron po ako mag-isa. At saka po, sobra-sobra naman po kinikita ng manggahan. Kaya hindi ko na po kailangan maghanap ng trabaho doon. Tama ang nasa isip mo iha. Eto nga lang manggahan ay hindi ko na kayang pamahalaan eh. Alam mo namang matanda na ako. Marahil ay magagamit mo na natapos mo para pamahalaan tong manggahang ito. Sayang nga lamang tiya eh. Hindi man lang nakita ni Papa ang pagtatapos ko. Gumuhit ang lungkot sa mukha ng dalaga sa pagkakabanggit sa ama. Hindi nga nito nakita ang pagtatapos niya nitong nakaraang buwan dahil 2 taon nang wala ang kanyang ama. Ilang sandali siyang nalungkot pero muling pinasigla ang mukha. Tita, gusto ko po sanang unahan si Kael sa pagsasabi sa plano namin. Dugtong niya na ikinalingon ng matanda sa kanya. Anong plano? Inalok po niya ako magpakasal. Total daw po nasa hustong gulang na kami pareho. Walang anumang pahayag ni Agatha. Namutla si Marta sa sinabi niya. Hindi mo naman sinabi sa akin na nobyo mo na ang lalaking yun, Agatha. Nag-aakos na nitong sinabi. Ngumiti ang dalaga. Tita, di ba sabi niyo pag nagtapos na ako ng pag-aaral, pwede na ako mag-boyfriend? Sinunod ko naman po ang sinabi ninyo na huwag magkaroon ng nobyo habang nag-aaral. Hindi malaman ni Marta ang sasabihin. Lumakad ito patungo sa lumang lamesa at wala sa loob na inayos ang sariwang bulaklak doon. Tumingala ito sa nakasabit na larawan ni Roberto at ang asawa nito na si Juanita. Pagkatapos ay itinuon sa larawan ni Agatha. Taglay ni Agatha ang ganda ng ina, subalit hindi maputi ang balat nito tulad ni Juanita, kundi nakuha ng dalaga ang muray ng balat sa ama. Gayon pa man, hindi naging hadlang iyon upang makabawas sa ganda nito. Sa nakalipas na taon ay hindi ilang kabinataan ang nagtakang suyo ng dalaga. At kung hindi marahil sa mahigpit na pangakong binitawan nito sa kanya, ay noon pa nagka-boyfriend si Agatha. At kung nagkataon ay isa iyong malaking problema. 20 ka pa lamang, Agatha. Bakit kailangan mo mapagnobyo agad? Tapos ngayon sasabihin mo sa akin mag-aasawa ka na. Wika nito sa bahagyang nanginginig na boses. Lumapit sa tiyahin si Agatha at niyakap ito mula sa likod. Hays, ang tita talaga. Plano lang naman po iyon at hindi pa po ako sumasang-ayon. At kung sakali mag-asawa na po ako, dito ko pa rin gustong manirahan dahil ayoko pong iwan kayo dito, no? Inikot nito ang paningin sa buong kabahayan. Napakalaki na yun. Sobra-sobra ang laki ng bahay na iyon sa kanilang lahat. Sandali namang hindi nagsalita ang matanda. Pinag-aaralang mabuti ang sasabihin sa pamangkin. Kung papuntahin kita sa lungsod para magbakasyon, may papangako mo ba sa akin na makipaghiwalay ka kay Kaela? Hindi malaman ni Agatha kung matatawa o hindi sa sinabi ng tiyahin. Ano po? Tita, bakit naman kailangan makipaghiwalay ako kay Kaela?
Kung magbabakasyon naman po ako sa lungsod. Tita, pag uwi ko dito, liligawan uli ako noon at sasagutin ko siya. At saka po hindi papayag yun na mapag-break ako sa kanya, no? May, may pag-ibig ba ang Kael na yun sa'yo, ha? Tita naman, sasagutin ko ba naman siya kung wala? Ay, ang tiya talaga. Nakangiti niyang sinabi bago muling umupo sa sopa at niyakap ang malaking teddy bear na naandun. At anong sa palagay mo ipapakain niya sa'yo, ha? Gayong wala naman siyang trabaho. Hamon na matanda. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin yun sa mga magulang niya. Katagal-tagal nang tapos ng kolehiyo yun ah. Tita, ang sabi ni Kael, madali naman po maghanap ng trabaho pagkasal na kami. Sagot ni Agatha sa matanda. Ano? Madali maghanap ng trabaho? Ulit ng matanda nang tumaas ang tinig at mga kilay. Anong trabaho madali niyang mahahanap dito sa bahay natin, ha? Maliban sa gawaing bukid na sa palagay ko ay ayaw ng lalaking yun. Tita naman, hindi naman po ganun si Kael. Pagdatanggol niya sa kasintahan. Teka nga Agatha, umamin ka nga sa akin. May nangyari na ba sa inyo? Tanong ng matanda at tinignan siya ng matiim. Natawa si Agatha sa tanong na iyon ng tiyahin at sa ekspresyon ng mukha nito. Hoy Agatha, tinatanong kita ng maayos, huwag kang tumawa dyan. Napalas ang tawa ng dalaga sa otrisadong tinig na kanyang tiya. Hindi siya ginagamitan ng matanda ng ganun tono. Nagtataka siya dahil walang kabagay-bagay ang pinag-uusapan nila. Tita naman, alam niyo naman po ang sagot doon. Tila nabuhay ng mukha ng matandang babae. O siya sige, aayusin ko ang pagbabakasyon mo sa lungsod. Sa sunod na linggo na iyon, Agatha. Mariing wika nito bago lumakad patungo sa kwarto nito. Naiwan nagtataka ang dalaga. Alam niyang ayaw nitong pumunta siya sa lungsod. Pero ngayon, aayusin naman daw nito ang bakasyon niya roon. Nagtataka siya at hindi niya maintindihan ang kanyang tiya. Nang sumunod na araw, ay panauhin ni Agatha si Kael. Niyakag niya ito sa hardin dahil palaging tinitingnan sila ng tiya niya na para bang binabantayan sila. Alam mo Agatha, bakit ba hindi natutuwa sa akin ang tita mo? Ang alam binata. Huwag mo nang pansinin si tita. Masyado lang siyang overprotective sa akin. Hindi na niya sinabi sa kasintahan na nais ng tita niya na mapagkalas siya dito. At saka sinabi niya sa akin na gusto niya ako magbakasyon ako sa lungsod ng 1 buwan at sa linggo na alis ko. Nagsalubong ang mga kilay ng binata na hinila siya paupo. Sinabi mo na ba sa kanya na gusto natin magpakasal? Oo. Yun nga ang dahilan kaya gusto niya ako pagbakasyonin sa lungsod. At pumayag ka naman. Bahagyang angal ng binata. Nagkipit na mga balikat si Agatha. Maliban kasi sa talagang gusto ko na magtungo roon, hindi rin papayag si tita na hindi ko siya susundin. Kung ganun, di magtana na lang tayo. Kaysa naman gumawa ng paraan tita mo na paghiwalayin tayo. Alam ko naman talaga na hindi ako gusto ng tita mo eh. Suhestyon nito at kinabig siya payakap. Kael, tama naman si tita eh. Mga bata pa tayo. Bakit kailangan Hindi ni natapos ang gustong sabihin dahil may pag-aangking sinil siya ni Kael ng halik. Nagpaubaya si Agatha. Paminsan-minsan ay gusto niyang madarang sa kapusukan ng kasintahan. At makalipas ng ilang segundo, pinakawalan siya nito. Agatha, hindi ako naniniwala sa LDR.
Wika nito habang humihingal. At saka, antal ko nang gusto maging magkasintahan tayo. Ikaw lang yung ayaw dati eh. Tapos ngayon gusto pa ng tita mo na papuntahin ka ng lungsod. Wala pang ilang buwan mula tayo na magkasintahan. Tapos magkakahiwalay na tayo. Kael, isang buwan lang naman yun. Tsaka, samantalahin mo ang pagkawala ko na maghanap ng trabaho, ganun. Para pagbalik ko'y wala nang madadahilan tita na ayawan ka. Aniya dito. Sandaling hindi kumibo ang binata. Pagkatapos ay hinawakan ng palad niya. Hindi naman dahilan yun, Agatha. At saka makakahanap agad ako ng trabaho dito. Kilala mo na ng mga tiyo, diba? Meron silang malalaking shop dito at saka groceries. Pwede akong pumasok dun. Matagal lang ako inaalok eh. Ako lang yung ayaw. Kaya kung gugustuhin ko, magkakatrabaho agad ako. Kaya hindi mo na kailangan umalis pa. Sabihin mo sa tiya mo. Nagipit na mga balikat ang dalaga. Kung sa bagay, alam naman niya ang background ng pamilya ni Kaela. Kaya hindi nga magiging problema ng binata iyon. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit hindi nito tinatanggap ang inaalok na trabaho para sa kanya. Naputol ang pag-iisip niya nang muli siyang kabigin ng binata at halikan na. Umiwas siya sa pagkakataong iyon. Please, Kael. Baka makita tayo ni tita. Hindi ko kasi kaya agad na hindi kita mahalikan eh. Sana akin ka na lang. Patuloy ni Kael na muli siyang akmang yayakapin. Kumawala siya mula rito at tumayo. Pagkasala tayo, maagaw mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa akin, Kael. Banayad. Subalit, determinado niyang sagot. Alam mo, Agatha, napakatipid mong bumigay. May himig ng tampo ang tinig nito. Aba, Kael, ayoko magbuntis na walang asawa, no? Ala, halik lang magbubuntis ka na. Ay, Kael, alam ko yung nasa utak mo. Alam mong hindi lang halik ang mangyayari pag pinayagan kitang gawin ang gusto mong sa akin. Tsaka kilala kita, Kael. Yung mga kamay mo sobrang likot. Daig mo pang sumasayaw. Nagbibiro lamang siya, pero nakita na niyang napiko na kasintahan. Alam mo, Agatha, daig mo pa ang tao sa una. Lagi ka nalang may dahilan. Anong gusto mong gawin ko? Gayahin ng ex-girlfriend mo, ganun ba? Balik niya rito. Nagkipit na mga balikat si Kaela. At least, pinatunayan niyang mahal niya ako. Tsaka, bakit ba pinag-uusapan natin yung ex ko? Past na yun. Kaya dapat tayo ang pag-usapan natin. Ikaw na ang mahalaga sa akin ngayon. Muli nitong suyo sa dalaga. Pagkatapos ay biglang kumislap ang mga mata. Alam mo, may naisip ako. Kung talagang pagbabakasyonin ka ng tita mo, sasama ako, Agatha. Ano? Sasama ka? Sa palagi mo ba papayag ang tita ko nun, ha? Hindi. Pero kung malalaman ba niya? Patuloy nito sa nabuong plano. Anong ibig mong sabihin? Magkita na lang tayo sa bus. At pagdating natin sa lungsod, di magkasama tayong mamasyal. O ano, di ba? Kung sa bagay, sang-ayon niya. Naisip din niya na ano bang gagawin niya doon na mag-isa lamang. Halika na nga, Kael, sa loob. Baka lumabas pa si tita. Sumunod naman sa kanya si Kael. Buo ang plano na makakasama niya ang dalaga sa lungsod. At pagdating doon, ay wala ang tiyahin nito na makakasagabal sa gusto niya mangyari upang mapapayag na magpakasal si Agatha sa kanya. Pagpasok ng dalawa, ay nakita ni Agatha ang tita niya na may kausap sa telepono. Agad to nagpaalam sa kausap nang masulyapan silang papasok. O Kael, magpapaalam ka na ba? Wika ng tiya niya na nakataas ang leeg sa pagkakatingin sa binata. Tumiim ang anyo ng binata bagamat tumango.
Ganun na nga po. Pinisil nito ang palad ni Agatha at nagpaalam na sa kasintahan. Tita, sino po yung kausap nyo? Tanong ni Agatha sa kanyang tiyahin nang makaalis si Kyle. Ang kaibigan ko, yung tutuluyan mo sa lungsod. Sagot nito na umiwas ang tingin. Halika na nga, tayo na kumain. Utos nito sa kanya. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng pag-alis ni Agatha papuntang lungsod. May sasalubong sa iyo sa istasyon ng bus sa lungsod. Agatha, makinig ka. Ani ni Marta nang nasa terminal na sila. Ang kaibigan po ba ninyo ay lalaki o babae, tita? Tanong ng dalaga. Hindi malaman ni Marta kung papaano nito sasagutin ang tanong. Lalaki ang kaibigan ko, iha. Pero hindi ako sigurado kung babaeng sasalubong sa'yo. Bahagya nagdikit ang mga kilay ng dalaga. Tita, kilala ko ba ang kaibigan ninyo? At saka, hindi ba nakakahiya sa kanya ako tutuloy? Bago pa nakuha sumagot si Marta, ay lumingon ito sa bus na sasakyan ng dalaga na palabas mula sa garahe. Nakahinga ito ng maluwag. Mabilis na tumayo at dinampot ang maliit na maleta ni Agatha. Ayan na pala ang bus mo, Agatha. Halika na at sumakay ka na doon. Nagpatiuna itong sasalubungin ng bus kasabay ng mga ilang pasahero. Teka, tita, paano ko siya makikilala? Pahabol na tanong ng dalaga. Kilala ka niya at saka lalapit yun sa'yo. Sige na. Halos ipagtulakan na siya ng kanyang tita papanghik sa bus. Hindi na nakapagtanong pang muli si Agatha dahil may mga pasahero na gustong pumanghik sa bus at nakaharang siya. Pumanghik na siya at kinakabahang hinanap ng mga mata si Kyle dahil baka mamataan ng kanyang tiyahin. Nang umandar na ang bus, ay saka palang umalis ng terminal si Marta. Nakasakay na siya sa tricycle nang mapunang huminto sa di kalayuan ang bus. Wala sa loob itong lumingon at isang lalaking kilalang kilala nito na nagmamadaling sumakay ng bus. Tumim ang mukha niya at mga habol pero nagbago ang isip. Tinungo na lang niya ang isang tindahan na may telepono upang tawagan ang sinasabing kaibigan niya sa lungsod. Samantala, tumabi kay Agatha si Kyle. Hindi ka ba nakita ni tita? Nag-aalalang tanong ni Agatha sa lalaki. Hindi naman siguro. Paalis na siya nang lingunin ko. Nakangising sagot nito. At saka kung makikita man niya ako, may magagawa pa ba siya? Tumanaw sa labas ng bintana ang dalaga. Minsan man sa buhay niya ay hindi niya nagawa ang ganito, ang maglihim sa kanyang tita. Maya-maya ay muli siyang bumaling sa katipan. Kyle, may sasalubong nga pala sa akin mamaya sa terminal ng bus. Ano? Nabitin sa ere ang bag nitong ipapanghik sana sa lagayan. Sino daw? Tanong ng binata na matiim na nakatingin sa kanya. Hindi nga sinabi sa akin ni tita . At saka doon daw tutuloy. Ha? Anak ng toko . Mura ng binata na ikanangiwi niya. Padabog na isinaksak ang bag sa lagayan. Hindi maaari yun, Agatha. Paano tayo magkakasama niyan? Di dumalo ka sa bahay na kaibigan ng tita. Siguro naman ay hindi ako pagbabawalan na tumanggap doon ng bisita. Tsaka marahil ikatuwa pa noon na may makakasama ako sa pamamasyal. Kung sa bagay nga, medyo huminahon si Kayla. Sino daw ba yung kaibigan niya? Nagibit ng balikat si Agatha sa tanong na iyon. Hindi ko na nga naitanong dahil lumabas na ang bus. Siguro mga kaibigan niya matatanda na rin. Sabi nito.
at inakbayan ang dalaga. Nagpaubaya si Agatha at hindi na sinabi sa katipa na lalaki ang kaibigan na kanyang tiyahin. Marahil ay matandang kaibigan din ng daddy niya noong nabubuhay pa ito. Siguro ay mag-asawa ang sasalubong sa kanya. Humilig siya sa sandalan at inihanda ang sarili sa kulang na 4 na oras sa biyahe patungo sa lungsod. Halos ilang oras din silang nasa biyahe nang tumigil ang bus sa isang istasyon. Napansin ng dalaga ang isang itim na kotse na umaagapay sa bus. Pagkatapos ay biglang nagsalubong mga kilay. Parang nakita na niya ang sasakyan. Ngunit hindi niya ito matandaan. Kamukha lang marahil. Ngumiti siya ng lihim. Masarap sigurong sumakay sa ganung sasakyan. Komportable at hindi siksikan. Maya-maya inaalala niya ang kanyang daddy. Hindi sila mahirap. May masasabi naman ang pamilya nila sa bayan nila. Meron din silang sasakyan. Pero hindi iyon katulad ng sasakyan na sumusunod sa kanila ngayon. Naalala tuloy niya ang ginagamit ng daddy niya kapag umuwi ito sa kanila. Pahiram daw iyon sa kanyang daddy ng kumpanyang pag-aari ng mga puntibilya. Kung tutuusin, ay hindi kailangan magtrabaho ng kanyang daddy sa lungsod. Sa manggahan lang ay magamit na nito ang kaalaman, subalit hindi yun ang gustong trabaho ng kanyang ama. At nang mamatay ang kanyang mami, ay lalo nang dumalang ang uwi ng kanyang ama sa kanila. Sa pagkakaisip na iyon sa ama, ay may nahagip ang paningin niya sa likuran ng kotse na kabigin siya ni Kaela. Ano kaya kung magtana na lang tayo, Agatha? Wika nito na nagpawala ng pansin niya sa tanawa. Ano bang sinasabi mo dyan, Kael, ha? Agatha, huwag na tayong tumuloy sa lungsod. Bumaba na tayo sa sunod na bayan. Magtana na tayo. Alam mo, Kael, yung mga iniisip mo ayoko. Hindi ko magagawa yung stiya ko, no? Pinagkatiwalaan niya akong lumakad mag-isa. Pagkatapos gagawin ko yan. Ano ka? Pumalata kang binata. Agatha, alam mo minsan, iniisip ko ba kung mahal mo ba talaga ako? Lahat na lang yata ng mga suhestyon ko ayaw mo. Paangil ng binata sa kanya. Maghanap ka muna ng trabaho na maaari ko pangatiwiran kay tita. At pag nakahanap ka, magpapakasal tayo. Hindi na niya idunokto ang sinabi ng tita niya palagi na mana lang niya ang gusto ni Kael sa kanya. Hindi siya naniniwala roon. Hindi iyon ang pagkakilala niya sa kasintahan. Totoong palakero ito, pero hindi marahil mapagsamantala. Sinabi mo yan, ha? Pagbalik natin sa atin, tatanggapin ko na inaalok ang tiyuhin ko. At pagkatapos noon, hindi ka natatanggi magpakasal sa akin. Hindi na sinagot ng dalaga iyon at inahilig ang ulo sa balikat ng katipan. Hindi na ninamalayan na nakatulog na pala siya. Makalipas ang ilang oras, ginising siya ni Kael nang huminto na ang bus sa terminal. Agatha, gising na. Narito na tayo. Banayad nitong yugyog sa kanya. Marahan siya nagmulat ng mga mata. Inikot muna ang paningin sa loob ng bus at pagkatapos ay sa labas ng bintana. Hindi agad sila umalis sa bus upang huwag mapagsiksikan sa ibang mga pasahero. Binuksan niya ang bag at inayos ang sarili. Halika na. Iyakag sa kanya ni Kaela. Isinapit nito sa likod ang backpack nito at inabot sa itaas ang maleta niya. Alam mo, Kaela, kanina pa ako nag-iisip, sino kaya sasalubong sa atin? Agatha, for sure ako hindi ka niya kilala. Baka kilala ko. Dahil kilala raw daw ako sabi ng tiya. O kaya baka mamaya taga-atin yun. At tapos makita ka, magsumbong ka kay tiya. Naisip ng dalaga sa huling sandali at naggala lang nilingon ng kasintahan. Malalaman natin yan. At saka isa pa,
Hindi ako nag-aalala dahil pakakasalan naman kita eh. Ngumiti ang lalaki sa kanya at niyakap siya. Sa ibaba ng bus ay iginala ng dalaga ang paningin at nagbabaka sakaling makikilala ang sasalubong sa kanya. Mawalang galang na ho. Kayo po ba si Agatha Nicolas? Isang matandang lalaki ang nasa harap niya. Oho, ako nga po. Napatingin siya sa lalaki. Ito ba ang sasalubong sa kanya? Ito ba ang kaibigan na kanyang tiya? Marahil ay malapit na sa 40 ang edad nito. Nasaan po ang maleta ninyo? Tanong na matanda. Nilingon ni Agatha si Kaela. Sinundan ng lalaki ang mga mata niya at kinuha ang maleta niya ang hawak ng kasintahan. Inabot ito mula sa binata. Nasa parking po ang sasakyan. Halina po kayo. Teka, paano ako? Si Kaela na hinawakan siya sa braso. Saan tayo makikita? Paano ko malalaman kung saan ka nakatira? Naguguluhang umiling ang dalaga. Bakit ba pumayag pa siya na sumama ang kasintahan? Tiyak na malalaman ito na kanyang tiya. Tiyak na tatawag ang tiya niya sa kanyang kaibigan upang itanong kung nakarating na ba siya doon. At pag minalas-malas, sasabihin ng kaibigan ng tiya niya na may kasama siya. At bibigyan lang niya ng alalahanin ang matandang babae. Agatha, saglit. Sasamahan kita kung sa kadadalhin ng lalaking yan. Anong malay natin kung yan nga ba sinasabi ng tiya mo na sasalubong sa'yo? Umagapay ito sa paglalakad niya habang sumusunod sa lalaki. Hindi pa sila gaano nakakalayo nang mapuna ng dalaga ang sasakyang tinutungo ng lalaki. Ang sasakyang iyon. Bahagya siyang umiling. Tama. Nakita na niya ang sasakyang iyon. Napagtuunan niya ng pansin ang isang sticker na nakadikit sa salamin sa likod ng kotse ay parang kilala niya. Kilala niya ang logong iyon. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng daddy niya. Oo nga. Iyon yun. Hindi siya nagkakamali. Kael, sigurado ako. Iyan nga ang susundo sa akin. Bulong ng dalaga sa kanyang kasintahan. Paano mo naman nasisigurado? Ganting bulong ng binata. Bago pa nakasagot ang dalaga, ay bumukas ang pinto ng sasakyan. At sa ikalawang pagkakataon, ay muling nakita ni Agatha ang lalaking nasa larawan kasama ng daddy niya. Napahinto siya sa paghakbang at napatingin siya sa lalaki. Sa pagkakataong ito, sinuyod niya ito ng tingin. Natitiyak niya na nasa 29 to 32 ito. Matangkad ito. At grabe, napakaganda ng mga mata nito. Ang mukha nito ay perpektong-perpekto na para bang artista sa Hollywood. Hindi niya mawari kung bakit kinakabahan siya, na para bang delikado ito. Pero napakagwapo nito para pag-isipan niya iyon. Inihahayag ng mukha nito na para bang wala itong sinasanto. Sino ang lalaking ito? Paano naging kakilala ng tiyahin niya ang taong ito na hindi niya nalaman? Miss Nicolas. Bungad nito sa malalim na tinig. Ang himig nito ay may himigan ng pagkaarogante. Ang mga mata sa kanya lang nakatuon na tila wala siyang kasama. Ako si Nigel. Nigel Puentevilla. Teka, parang narinig na niya ang pangalang iyon. Nigel Puentevilla? Agap niya sa sinabi nito. Oo, siya nga. Siya ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ng daddy niya. Bagaman ito lamang ang pangalawang pagkakataon na
na makita niya ang Nigel Pontevilla na ito. Pero hindi ilang beses na yung narinig na nagkwento ang ama niya tungkol sa lalaki. Ang lalaking ito ang palaging ibinibida ng ama niya sa kanya. Maya-maya ay tumikim si Nigel na nagpabalik sa isip ni Agatha. Nilakihan ng lalaki ang bukas ng pinto ng kotse. Agatha, sumakay ka na. May atorasadong tinig ng lalaki sa kanya. Teka. Biglang wika ni Kaela na humakbang pauna at hinawakan sa braso si Agatha. Saglit. Saan mo dadalhin si Agatha? Kasama niya ako. Walang emosyon tumingin kay Kaela si Nigel. Hindi yata sa akin naulit ni Marta na may kasama si Agatha dito, mister. Ang imbitasyon ko ay para lamang sa kanya at wala nang iba. Wika nito sa magalang na paraan. Pero gustong panindigan ng balihibo si Agatha sa paraan ng pagkakasabi nito. At nakita rin niya ang bahagyang pag-atras ni Kaela. Balak niyang pasamahin ang kasintahan kung saan may siya dadalhin ng lalaking ito. Nakadarama siya ng takot ng oras na iyon. Mister, kasama ko kasi inuulit ko, Agatha. Ang imbitasyon ito ay para lamang sa iyo at wala nang iba. Putol ni Nigel sa sasabihin ni Agatha. Pero please, nakikiusap ang tinig niya. Kung hindi siya maaaring sumama, siguro naman ay maaari niyang malaman kung saan ako nakatira, di ba? Magkasintahan kasi kami. Naisip niya ang huling sinabi ay proteksyon niya laban sa lalaking ito. Nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay nito. Maya-maya ay may dinukot ito sa bulsa, isa iyong maliit na karda, at inabot iyon kay Kaela. Nariyan sa kardang address ng bahay ko. Formal itong sinabi. Pagkatapos ay muli nilingon si Agatha at hinawakan ng pinto ng kotse upang papasukin na ang dalaga. Tinapunan ng huling sulyap ni Agatha si Kaela bago pumasok sa loob ng sasakyan. Walang nasabi ang binata. Sumunod naman si Nigel. Sa bahay tayo, Mang Kanor. Utos nito sa driver kasabay ng pagsara ng pinto. Isang mahabang paghinga ang pinakawalan ng dalaga. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang kulungan at kinakapos siya ng hangin. Sinabi ni Marta na masunurin kang bata, Agatha. Pero mukhang hindi yata alam ng tiya mo mga bagay na ginagawa mo sa likuran niya. Ani ni Nigel na lumingon sa kanya. Bahagyang pinamulahan ng mukha si Agatha sa sinabi nito. Nakita ko yung sasakyan mo kanina. Sa San Isidro. Oo, nakita ko doon kanina. Nauutal na niyang sinabi. Iniba niya ang usapan. May sinadya ka ba doon? O talagang alam mong sakay ako ng bus? Bahagya itong bumuntong hininga. Tumawag sa akin si Marta upang sabihin na kasama mo ang lalaking yon pagluwas. Walang emosyon ang sagot nito. Nanlumo ang dalaga sa narinig. Nahihiya siya sa ginawa. Iutos ko lang sana kay Mang Kanor ang pagsalubong sa sinasakyan mong bus upang tiyakin na naroon ka hanggang makarating ka ng lungsod. Pero hindi ka kilala ang driver ko, kaya minabuti kung ako na lang. Napapikit ang dalaga sandali. Naguguluhan siya. Alam mo kung napakahalaga mong tao, Mr. Pontevilla. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mag-abala ka ng ganito. Kung sinang-ayunan pala niya ang sinabi ng katipan kanina na magtanan sila, ay hindi rin pala nila magagawa iyon. Mula pa kalahati ng biyahe, ay nakaagapay na ang kotse sa kanila. Iyon ay napansin niya kanina pa. Dahil lahat ng pag-aari ko, Agatha, pinoprotektahan ko. Wika nito sa matabang na tono. Bahagya itong naningkit ang mga mata.
Hindi mo dapat ginawang umalis San Isidro kasama ang lalaking yun. Napatingin dito ang dalaga. Anong ibig mong sabihin pinoprotektahan mo ang pag-aari mo? Tanong niya sa nangungunot na noo. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Pinali nitong sinabi at inihilig ang sarili sa sandalan ng kotse. Maraming tanong ang nag-uunahan sa isip ng dalaga at sana'y masagot lahat ng iyon ng lalaking ito. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa nagtataasang gate. Gustong malula ng dalaga sa mga naglalakihan at naggagandahang bahay na tila nagpapaligsahan sa isa't isa. Hindi sila lumaki sa maliit na bahay. Ang bahay nila ay may 5 silid sa itaas at 2 sa ibaba. Pero namangha siya sa bahay na pinasok nila. Napakaganda, napakaaliwalas, napakayaman. May 3 sasakyan na nasa garahe at tingin niya ay puro mamahal niyon. Nawala sa isip niya na mayaman nga pala ang may-ari ng bahay na iyon. Hindi ako maaari magtagal dito, Agatha. Wika nito nang nasulub na sila ng bahay. May isang meeting ang nagsisimula sa oras na ito. Sinulyapan nito ang relo sa braso. Dito ka muna. Ituturo sa iyo ni Bere ang silid mo. Ha? Pero mag-uusap tayo mamaya pagdating ko, okay? Hindi lang maaaring i-postpone ang meeting na ito. Wika nito sa kanya. At pagkatapos ay muling lumabas ng mansyon. Ma'am, dadalhin ko na po sa itaas ang maleta ninyo. Napalingon ang dalaga sa babaeng dumampot ng maleta niya. Ikaw ba si Bering? Opo, ma'am. Ako nga po. Sumunod ho kayo sa akin. Nagbatiw na itong lumakad patungo sa malaking hagdan paikot. Hindi malaman ng dalaga ang sasabihin at gagawin. Sa pakiramdam niya sa nakalipas na mga sandali ay biglang nagbago ang buhay niya. Narito siya sa isang estrangherong lugar na pag-aari ng isang estrangherong lalaki. Ang tanging pamilyar sa kanya ay ang logo ng kumpanya na hindi nagdadala ng kaginhawaan kundi ay lungkot. Buong buhay ng ama ay inukol nito sa kumpanyang iyon. Ang Abyss Corporation na pag-aari ng mga puntibilya. Sa isang malaking silid, dinala siya ni Bering. Halos bumaon ang kanyang sapatos sa lambot ng karpet. Napakaganda ng bed. Ganun din ang mga lamesang naroon. Napakayaman. Humakbang siya papalapit sa bintana at inilingan niya ang paningin sa magandang kapaligiran. Sumamyo siya sa sariwang hangin. Napakasarap niyon. Pero hindi napapawi niyon ang lungkot at kaba na nadarama niya ng oras na iyon. Pinalis niya ang kanyang nararamdamang kaba at itunuon na lang ang sarili sa nagagandahang paligid na nasa kanyang harapan. Dito ba siya titira sa loob ng 1 linggo? Tanong niya sa isip. Mabuti naman, Ma'am Agatha, at nandito na po kayo. Panahon na po talaga para magpasal kayo ni Sir Nigel. Ani ni Bering na nagpalingon sa kanya dito. Ano ho? Magpakasala? Malakas na tinig na tanong niya sa babae.